Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos kumalat sa social media ang aligasyong mayroong data leak sa National ID System, ay agad na nagsagawa ng malalim na pagsusuri ang Philippine Statistics Authority o PSA kung saan nakitaan nito na walang leak ang naganap. Pahayag ng PSA, ang ganitong klase ng mga post sa social media ay tinututukan ng ahensya at agad na iniimbestigahan. Samantala, kasalukuyan namang iniimbestigahan pa ring mabuti ang alegasyong ito upang matiyak ang seguridad ng sistema sa National ID. Bukod sa libreng sakay para sa mga military veterans, maghahatid rin ng libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 o LRT2 sa darating na araw ng Kagitingan o sa ika-9 ng Abril. Maaaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 naman ng gabi. Ito ay bilang pakikiisa sa pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga veterano at modern-day heroes sa bansa. Nagsagawa muli ng sidewalk clearing operations ang Makati Action Center at Department of Environmental Services sa ilang mga barangay sa lungsod. Kabilang dito ang mga barangay ng Valenzuela, Pio del Pilar, Bangkal, Tejeros, La Paz, Olimpia, San Isidro at Singkamas. Ang operasyon na ito ay patuloy na isinasagawa sa lungsod upang mapanatili ang kaayusan sa mga kalye at kalsada ng Makati. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbigay babala laban sa heat stroke. E-vehicles at ilang sasakyan hindi na maaaring dumaan sa mga major roads sa Metro Manila. Voting machine customization aarangkada ngayong Abril. Malacanang, idineklarang regular holiday ang ika-10 ng Abril. Korte Suprema sa Davao, naghain na rin ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Multa para sa mga walang sapat na load sa RFID, kasalukuyang pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang ang lungsod ng Maynila ang lugar kung saan unang naitampok ang Metro Manila Film Festival, napili itong mag-host sa pagdiriwang ng ika-50 edisyon sa Disyembre ngayong taon. Sa pakikipagtulungan ng Metropolitan Manila Development Authority at Executive Committee ng MMFF, ay pipili ng 8 opisyal na entry para sa festival, ngunit ang bilang na ito ay maaari pang madagdagan depende sa dami ng dekalidad na pelikula na isusumite. Bukod dito ay abangan din na ang pinaplano ng komite na pagkakaroon ng Cine 50 kung saan ipapalabas ang mga lumang pelikulang entry sa MMFF sa mga piling sinehan para ipakita ang magagandang kalidad ng mga pelikula sa halagang 50 pesos. Naglabas ng 5.8 billion pesos ang Department of Budget and Management para sa pagpapatayo ng halos 2,000 silid-aralan sa bansa. Sa klaw ng mga infrastruktura na ito, ang pag-upgrade ng mga pasilidad na inaasahang magiging accessible para sa lahat, kabilang na ang mga may kapansanan. Ang pondo ay bahagi ng Basic Education Facilities Fund ng Department of Education na layong may saayos ang mga pasilidad na kinakailangan para sa dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. Buhat ng mga nababasang RFID sticker na nagdudulot ng aberya sa trapiko ay pinalitan na ng North Luzon Expressway o NLEX ang mga ito sa mga waterproof stickers. Mula sa dating China brand ay pinalitan na ito ng US brand kung saan aminado ang korporasyon na kaya lamang bumili ng China brand ay dahil sa pagmamadali noong panahon ng pandemya.
Hinikayat naman ni Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC President at Chief Executive Officer Rogelio Singson ang mga motorista na magpalit na ng kanilang RFID ng walang bayad para hindi magkaroon ng aberya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbigay babala laban sa heat stroke. E-vehicles at ilang sasakyan hindi na maaaring dumaan sa mga major roads sa Metro Manila. Voting machine customization aarangkada ngayong Abril. Malacanang, idineklarang regular holiday ang ika-10 ng Abril. Korte Suprema sa Davao, naghain na rin ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Multa para sa mga walang sapat na load sa RFID kasalukuyang pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.